Congressman Leanne Leviste, be gentle. Be gentle, anak, ha? Maraming salamat po, Mr. Chair. At sinusuportahan ko ang panawagan ng ating mga resource persons na pababain ang buwis sa langis. Ngunit 1.5 buwan na tayong nagdidiskusyon dito at kung hindi tayo mag-schedule ng botohan para pababain ang value-added tax sa aking pananaw, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Kaya ayaw ko nang pahabain pa ang diskusyon. Nais ko pong talakayin na ang ating susunod na aksyon. Kung maaari ko pong tanungin ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee, kailan po natin pwedeng ischedule ang botohan para pababain ang value-added tax? Pag-uusapan natin yan. Kasi ako gusto ko na rin eh. So pag-uusapan natin sa Committee on Rules and then tatapusin natin yung complete staff work. Tapos as soon as that is done, mapag-uusapan natin kaagad. Opo, nahihiya po ako kasi sa mahigit 5 cabinet members na nandito at sa daming mga undersecretary at presidents ng mga associations. Siguro, hindi naman natin kailangan talakayin pa na kailangan natin pababain ang buwis. Lahat naman sang-ayon dito. Pati dito sa Kongreso, Mr. Chair, nag-survey ako. Wala pa akong nahanap isang kongresista na umamin sa akin na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Tinanong ko si Manong Rufus. In favor. Si Congressman Yap, in favor. Huwag mo na isa-isahin, sayang oras mo. Si Congressman Tino, in favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Maraming mapagkunwari dyan, ha? Wawarningan lang kita, ha? Kaya importante, Mr. Chair, roll call yung botohan natin. Hindi yung pasikreto. Tama. At dapat malaman din ng taong bayan ano ang posisyon ng Kongreso. Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair, eh. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Hindi ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag nyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ang VAT. Si Chairman Kimbo, napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling. Teka. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin, eh. Para pinapalambot mo. Para mo ako nilalagyan ng butter, ha? Mr. Chair, kung maaari ko pong tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumukontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, kung Lunes ngayon, ano? Bawal, hindi nyo po bawal na tatanggihan, pagsisinungaling, ha? papangalanan ko na lang po. Sinabi niyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan niyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, Mr. Chair. No, but levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong i-get dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Hindi natin kailangan sundan ang DOF. Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking puwagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi recto eh, si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all seriousness... Ay ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi?
Mr. Chairman, point of order. I'm sorry, gusto Ikaw ko na lang bang ginigrill? linawin, Ikaw hindi na po ako tinatanong? nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Sabi ni Secretary Balisacan last week, pabor siya. Kaya wag natin ilaglag si Secretary Balisacan. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi Mas niya progresibong buwis dapat. ang sinabi niya is kailangan natin balansin at makita kung ano magiging Pero ang epekto. sinabi niya, kailangan mas progresibo ang buwis. And I'm sorry that I'm discussing the approval of a measure in front of our resource persons, pero in all honesty, I find it a waste of our time to keep on listening to people recommending that we suspend taxes. Congress passed a law to suspend the excise tax on petroleum products almost a month ago. And today, we have not yet seen a suspension on diesel. Siguro ang susunod na panukalang batas, Mr. Chair, hindi na authorizing the President to exercise a suspension of the tax. Siguro, Mr. Chair, dapat ang Kongreso na ang magdesisyon sa pagbaba ng VAT. At bago ako magtapos, gusto ko lang pong linawin for the record, Mr. Chair. Isatabi na natin yung posisyon ng ibang mga miyembro ng kabinete. Totoo ba o hindi na minsan nagpahayag si Secretary Ralph Recto ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Totoo pa ba o hindi? Alam ko on paper malinaw sa DOF ang kanilang hesitation or at least pagtutol sa reduction ng VAT. At ang aking panawagan na lang po ay simple. Ang Kongreso ay hiwalay sa ehekutibo. Tayo ay narito bilang mga halal na opisyal, hindi po bilang mga appointees. Kung gusto ng mga miyembro ng Kongreso pababain ang VAT, nananawagan ako sa Kongreso, botohan na natin ang pagbaba ng VAT kahit na ayaw ito ng Executive Secretary o kahit sinong miyembro ng kabinete. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Kong Le. Po ito yung naging issue natin. Kung ano yung kulay ng buhok ngayon, 55 years na po ako sanay ng transportasyon. Mr. Chair, noong araw po ang halaga ng 1 litrong diesel ay 25 centimos. Sentimo lang po, nakikipag-away na po kami ng nasirang Oscar Lazaro. Ngayon po, 150 pesos. At dahil nga po sa batas na ito, any given time po, Mr. Chair, at mga iginakal naming mababatas sa mababang kapuluan, anumang oras po na itataas nila ang presyo ng petroleum product. Na hindi po namin makontrol, kami naman po, ang pamasahe ay regulated po kami ng board. So, yung pong bagay na yan, aking pinapakiusap, 10 ng aking mga kasamang Altodap, ng busina, at ng kasama na rin po ang piston. At ang lahat po ng transport sector na andito ngayon. Pangalawa pong agenda ko po, sa DOTR po, Mr. Chair, ito, andyan na rin po si Chairman na Pumar ng Committee on Transport, nakikiusap na rin po ako, na siguro po, sa akin pong karanasan, bigyan po natin ng sapat na pondo ang Department of Transportation para naman po makagalaw sila ng maluwag in case mga problema kagaya itong krisis na marting sa ating bansa. At ito nga po, binabanggit ko sa mga interviews ko, hindi lamang po sa ating bansa nangyayari, ito po ay worldwide crisis na kailangan ating pagtulong-tulungan at ating yakapin ng problema at bigyan ng solusyon sa abot ng ating makakaya. Kanina po, naobserbahan ko ang lahat po ng ahensya ng ating pamahalaan, ang DSWD, Rex Gatchalian, ang DICT, DOTR, si Chairman na Giovanni Lopez, Chairman Vigor Mendoza ng LTFR, lahat po ng concern na ahensya ng pamahalaan ay nagtutulong-tulong, gumagawa ng mga pamamaraan, pati po yung mga mambatas nandito ngayon, upang maibsan ang problema ang kinakaharap po ng hanay ng transportasyon. Hindi lamang po ang hanay ng transportasyon, pati na po ang ating mga magsaka, lahat po ng apektadong mamay ng sambayan ng Pilipino, kailangan po nating magtulong-tulong. At dahil po dito, humihingi po kami ng sapat na pondo, Mr. Chair, na pondohan ang ating DOTR ng sapat na halaga. Sapagkat yung mga pagkakataong ganito, ulitin po, yung mga fuel subsidy, maaaring maibigay kagad sa mga oras sa mga pangangailangan, service contracting. Pero may isang bagay po ako hinihiling. Chairman Franz, pakitulungan mo kami, kay Chairman Gimbo, na maglaan ng sapat na halaga
para po makapamili ang ating gobyerno ng mga electric vehicle na ipagagamit po sa amin sa hanay ng transportasyon na babayaran po namin to o lease to own para po makatulong tayo sapagkat yung nangyayari po ngayon. Nabanggit ko po, 55 years na po ako sa transportasyon. Noong araw, 25 centimos ang 1 litro na ikipaglaban na po kami. Ngayon po, 150 pesos na. Ugnayan kami kay Secretary Banoy Lopez. Ugnayan kami kay Chairman Vicor Mendoza sa mga programa ng kanilang ng ating pamahalaan. PTMP, sinusulong po namin yan. Ako po ay nagsulong ng PTMP, Public Transport Modernization Program. Ako rin po ang nabungkay sa ating kalihim, Giovanni Lopez at kay Chairman Vicor Mendoza na. Pati po yung mga traditional jeepneys, huwag ho nating alisin. Doon po sa maliit na ruta, kailangan po natin yan. Ang importante lamang po, ito ay roadworthy at ligtas ang ating mga mananakay. Doon naman po sa mga modern jeepneys, binabanggit ko rin kay Secretary Banoy Lopez at ang yung ugnayan namin, tuloy-tuloy po ito at nasambit din po ito ng Pangulo during one of our meeting with the President sa San Juan. Kanya po, itong solusyon na aking nire-recommenda sa inyong mga mamabata sa mababang kapuluan, kung matutulungan po niyong maglaan ng sapat na pondo, uulitin ko po, nakikiusap po ang aming hanay sa inyong lahat para hindi na po tayo dumating sa krisis na ganito. Pagkat tuwing darating sa mga krisis, ang lahat po tayo nagkakasundo-sundo, nagkakaisa, nagtutulong-tulungan. Pero kailangan po siguro paghandaan po natin ang transportasyon sapagkat ito po ay lumalagay na napaka-importanting bagay sa pang-araw-araw nating Pilipino. Yan lamang po aking kahilingan, Mr. Chair, Chair Kimbo, na maglaan po ng sapat na pondo at makapamili tayo ng mga electric vehicle na aming babayaran sa gobyerno. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ngayon naman po, mula sa Alto DAP, tinatawagan po natin si Ginoong Boy Vargas. You have 5 minutes po. Ay, magandang hapon po, Mr. Chair, sa lahat po ng mababatas na andito. Siguro po sa akin, susuportahan ko pa lang yung sinabi ni Kaobet Martin na kung saan kailangan po ng pondo ng DOTR kasi po yung pondo namin, sabi 800,000. Kung papa-implement po natin yung service contracting, dito po yung makikinabang pati ang pasahero, pati ang driver at operator po. Pero napakaliit po nito sa 800,000. Kung 800,000 po, baka 3 araw lang to ubos na. Kaya po, nakikiusap kami na sana po, tulungan nyo po kami ng mga congressman dito, congresswoman, tulungan nyo po kami na madagdagan ang pondo ng DOTR para po pakinabangan. At sa totoo lang po, ngayon lang po namin dinanas ito. Ang mga driver po namin, para pong namamalimos kami. Mabuti, papasalamat po kami kay Secretary Rex, no? Kahit paano po tinulungan kami, pero ito po ay parang band-aid solution lang. Ang kailangan po namin sana yung permanent na tulong ng gobyerno. Dito po kami umaasa sa inyo. Andyan po ang ating kagalang-galang na Committee ng Transport. Idol, sana naman tulungan mo kami dito sa problema ng kinaharap ng transport sector. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ngayon po ay pwede ho ba nating kilalanin? Nandito pa ho ba ang TNVS community, si Walter Lugay? Ayun po. Sige po, Ginoong Walter Lugay, magsalita po kayo at pakisabi po kung anong nire-represent po ninyo. Ako po si Walter Lugay, ni-represent ko po ang TNVS Community Philippines. Ano po ibig sabihin nun ng mga nagmamaneho? Operator and driver po na nagmamaneho ng TNVS. 4 wheels at saka 2 wheels or 4 wheels lang po yung amin. 4 wheels. Apo. Sige, go ahead. So kayo yung mga may-ari ng sasakyan, tama ba? Apo, operator and also driver din po. Okay, go ahead, Kuya Walter. Magandang hapon po, Mr. Chair, and sa lahat po ng miyembro ng committee ito. Narito po ako ngayon bilang kinatawan ng TNVS community para sa aming mga driver at operator. Ang bawat araw na pagpapasada ay
pakikipaglaban sa kalsada. At ang krudo ay aming pangunahing bala. Hindi po ito simpleng gastos lamang. Ito ang pinakamahalagang materyales para kami ay makapaghanap buhay at makapaglingkod sa publiko. Aminado po kami na may mga hakbang ng ginagawa, ngunit ang kinakailangan namin ay ang pag-address sa ugat ng krisis, fuel crisis. Ang mga naranasan nating sigalot sa ibang bansa na nagpapataas ng presyo ng langis ay hindi bago. Maraming beses na ito nangyari sa kasaysayan, subalit nakakalungkot na hanggang ngayon ay tila nangangapa pa rin tayo sa solusyon. Napapansin po namin na madalas ay walang reaksyon ang gobyerno sa unang linggo ng pagtaas. Pagdating ng ika-4 na linggo, ang inaalok na solusyon ay band-aid pa rin. At madalas ay huli na o delayed. Hindi po tayo naging proactive. Naging reactive lamang tayo. Dahil dito, formal naming inilalapit ang sumusunod na mungkahi. Fuel price cap para sa PUV. Magtakda ng ceiling o limitasyon ng presyo ng petrolyo na ibinebenta ng mga distributor para sa mga PUV kabilang ng TNVS. Government subsidy sa price cap. Ang kakulangan sa pagitan ng market price at ng itinakdang cap ay nararapat na isubsidize ng gobyerno ng direkta sa kumpanya ng langis upang hindi na ito pasanin ng mga driver. Ikatlo, dedicated PUV fuel lanes. Magkaroon ng mga itinalagang lanes o gasolinahan para sa mga pampublikong sasakyan upang masigurong mabilis at episyente ang amin operasyon. Pangapat, suspensyon ng excise tax. Pansamantalang itigil ang paniningil ng excise tax sa petrolyo hanggat hindi nagiging matatag ang presyo sa world market. Kalima, mas malakas na pangil para sa DOE. Bigyan siya ng kapangyarihan na busisiin ang import cost, taxes, at profit margin ng mga kumpanya ng langis upang masigurong walang overpricing habang nasa gitna tayo ng krisis.